pork industry stakeholders, yung mga nasa pagbababoyan, nagtitinda ng baboy at iba't iba pa na hindi daw susunod sa maximum suggested retail price, paparusahan. Talaga naman, oo. Ayon sa Department of Agriculture, hindi daw bibigyan ng shipping permit ang mga ito kapag napatunayang lumalabag. Erlo Bringas, detalye. Nasa 39% na ang nakatugon sa MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa pork retailers at 88% naman ang nakatugon sa pork producers. Yan ang inihayag ng Department of Agriculture sa patuloy na paglalatag nila ng mga kaparaanan para mapababa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang baboy at bigas. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, pakonti-konti ay naisasaayos na nila ang presyuhan sa iba't ibang palengke sa Metro Manila at mas marami na rin sa mga palengke ang mababa na rin ang presyuhan sa karne ng baboy at presyuhan ng bigas. Sa nagipag-ikot nga ng DA at DTI sa palengke lalo na nung Lunes sa Mega Q-Mart sa Cubao, nakita nilang halos lahat ay nakakasunod na sa itinak ng MSRP. Sa Commonwealth Market, Quezon City, naglalaro na lamang sa 330 to 370 pesos kada kilo ang presyuhan ng karne ng baboy, partikular ang laman at ang liempo. Ayon sa mga nakausap na vendor ng karne ng baboy ng Net25 News, naging positibo sa kanilang mga mamimili daw ang patuloy na pagbaba na ng presyo ng baboy. Meron na din daw silang kinikita dito. Mamili na rin kasi medyo bumaba konti yung baboy. Medyo nagkabilihan din kahit paano. Tuwang-tuwa naman sila. Ayan. Nagtatanong sila bakit ay bumaba na pala yung baboy. O sakto lang din kasi pag bumaba yung baboy, bumaba pa rin dun sa mga pinagkukuhanan namin ng mga live. Samantala, susolusyon na naman ng DA ang iba pang mga palengke na hindi raw nakakasunod sa MSRP, kabilang ng ilang palengke sa bahagi ng Pasay City at iba pang lugar sa Metro Manila. Ayon kay De Mesa, nagkaroon na ng pagpupulong sa industry stakeholders kasama na ang pork producers at dito na pag-usapan nila mga dapat na gawin para mapagkasunduan ng MSRP. Kabilang na posibleng kaparusahan din sa mga hindi raw susunod na pork producers at industry stakeholders. Inihayag ni Secretary yung kanyang disappointment doon sa seemingly mababang level of compliance despite the agreements with all the stakeholders. At inihayag uli ni Secretary yung mga plano kagaya nung sakali na hindi pa rin masusunod, posibleng magkaroon ng Kintakom hearing. At pangalawa, posible rin na yung mga shipping permit, kung mapatunayan na mayroong paglabag sa anumang legal na proseso, pwedeng bawiin ang shipping permit. Nakatakda naman maglabas ng isang cart ang DA para doon na ilagay o isulat kung saan binili ang baboy. Ilalagay na rin dito kung sino ang biyahero, saan dinalang slaughterhouse at mula slaughterhouse, kung sino naman ang kumuha papunta sa retail at kung sino ang retail. Dito agad matutukoy kung merong nananamantala sa presyuhan ng baboy. Kumbaga susundan yung baboy. Inaayos na, inatasan ni Secretary ang AMAS, si Asek Guevara, na gawin katuwang ang FTI. Nagkaroon ng kasunduan. Last Friday din ang FTI at ang CP para i-pilot test. Actually, magsisimula ata ngayong araw. I-pilot test yung programa ng FTI at CP na kung saan yung si CP, siya ang magdadala directly ng baboy at a discounted price sa mga slaughterhouse. And then yung mga biyahero, sila yung magdadala ng kanilang kakatay doon sa slaughterhouse. Tinukoy pa din ng DA yung mga lugar na medyo may mataas ang presyo ng karne ng baboy kahit meron ng MSRP. Kabilang na dyan ang Cartimar, ilang pamilihan sa Maynila, San Andres Market, maging ang Trabaho Market. Sa hilip daw na ibaba, mas lalo pang tumaas ang presyo sa mga nasabing palengke. Posible na titingnan kung mayroong mga paglabag, pwedeng hindi isyuhan ng shipping permit. So ang problema nun, walang darating na baboy doon sa mga palengke na ito. So yun din natututukan ni FTI. Gusto na niya talagang matrace. So dahil nga medyo hindi naging maganda yung kasi nagkaroon ng gentleman's agreement.
230 pesos na ang farm gate price ang ipinangako ng mga producers ng karne ng baboy para makasunod sa itinak ng MSRP hanggang 380 pesos. Ang problema, may mga hindi pa rin nakakasunod dito. Nauna nang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakatakda nilang maparusahan ng mga hindi susunod sa MSRP ng karne ng baboy. Wala na rin kasing dahilan umano para maging mataas pa ito at may mga nananamantala pa nga sa presyo. Samantala, dahil papalapit ang long holiday vacation, posibleng magkaroon naman ng pagtaas ng presyo ng isda. Sabi ng DA, wala namang magiging problema sa supply nito kaya walang dapat na maipag-alala ang mga consumer. Sa Commonwealth Market, wala namang naging pagbabago sa presyo ng pangunahing isda. Ang galunggong ay nananatili sa 240 pesos kada kilo. Ang bangus dagupan nananatili sa 220 pesos kada kilo habang ang tilapia ay nasa 120 pesos ang kada kilo. Pareho lang, hindi pa po kami nagbababa. Mabuti nga bumaba na yung manok at baboy. Pero yung isda, stable pa lang yung presyo. Medyo matumal, kahapon medyo mabili kasi holiday. Ngayon, wala. The demand dictates na nagkakaroon ng konti pagtaas, humihina yung consumption sa karne. But it's just only a few days. Monitor din pag may mga unreasonable increases sa presyo. Erlo Bringas para sa 100% balita.